Magandang araw mga bata! Para sa ating unang araw, alamat, elemento ng kwento at payak na pangungusap. Saan kaya nanggaling ang mga prutas na ito? Alam mo ba ang mga alamat ng mga ito? Ang alamat ay isang uri ng kwento na nagpapaliwanag ng pinagmulan ng isang bagay, hayop, halaman o lugar. Ang bawat alamat o kwentong ating mga nababasa ay nagtataglay ng mga mahalagang elemento. Elemento ng kwento. May tatlong pangunahing elemento ng kwento. Una, tauhan. Mga gumaganap sa kwento, maaring tao, hayop o bagay. Tagpuan. Lugar o panahon kung saan naganap ang kwento. Pangyayari. Mga mahalagang bagay na nangyari sa kwento. Maliban sa mga elemento ng kwento, mas maiintindihan natin ang kwento kung alam natin ang kanilang pagkakasunod-sunod. Pagkakasunod-sunod ng pangyayari. Ang mga pangyayari sa kwento ay maaaring simula. Ipinapakilala ang mga tauhan at tagpuan. Gitna. Ipinapakita ang suliranin o problema. Wakas, kung paano natapos ang kwento. Tayo ay magbasa. Alamat ng araw at buwan. Noong unang panahon, magkaibigan ang araw at buwan. Lagi silang magkasama sa langit. Isang araw, inimbitahan ni Araw si Buwan na bumisita sa lupa. Sabi ni Araw, tingnan natin ang mga tao at hayop sa lupa. Pumayag si Buwan. Ngunit habang sila ay naglalakad, napansin ni Araw na mas gusto ng mga tao ang malamig na panahon. Medyo nagselos si Araw. Bakit mas gusto nila ang buwan? Tanong niya. Ngunit ngumiti si Buwan at sinabi, Kaibigan, may oras para sa ating dalawa. Ako sa gabi at ikaw sa araw. Naisip ni Araw na tama si Buwan. Mula noon, sila ay nagpapalitan sa pagbibigay ng liwanag sa mundo. Si Araw sa umaga at si Buwan sa gabi. Sino ang magkaibigan sa alamat? Saan inimbitahan ni Araw si Buwan? Bakit nagselos si Araw kay Buwan? Ano ang sinabi ni Buwan kay Araw upang maging maayos ang lahat? Ano ang natutunan ni Araw sa wakas ng kwento? Gawin natin. Sagutan ang bawat bahagi ng graph gamit ang simpleng pangungusap. Ikalawang araw, pantukoy, salitang may diptongo at lansakan.
Tukuyin ang mga pangalan ng mga sumusunod na larawan. Bahay, araw, apoy, sisiw. Umisip pa ng mga salitang nagtatapos sa aw, iw, ay, at oy. Basahin natin. Mga salitang nagtatapos sa aw. Araw, kalabaw, bataw, sitaw, matakaw, langaw. Mga salitang nagtatapos sa ay. Bahay, tatay, nanay, sungay, lakbay, bantay. Mga salitang nagtatapos sa oy. Apoy, baboy, kahoy, langoy, unggoy. Mga salitang may A. Baby, reyna, cake, late. Mga salitang nagtatapos sa iw. Sisiw, giliw, aliw, paksiw, agiw. Ang diptongo ay tunog na nabubuo kapag magkasama ang isang patinig at malapatinig na Y o W. Tukuyin ang mga salita na nagsasabi ng dami. Galon ng tubig. Tribo ng mga malay. Bugkos ng sitaw. Kaba ng yaman. Grupo ng mga sisiw. Ang mga salitang ating binasa at tinukoy ay tinatawag nating pangalang lansakan. Ang pangalang lansakan ay mga salitang tumutukoy sa dami o bilang na pinagsama-sama, ngunit ang bilang ay walang katiyakan. Mga halimbawa ng pangalang lansakan para sa tao. Pangkat ng mga manlalaro. Grupo ng mga mag-aaral. Angkan ni Jose Rizal. Banda ng musikero. Tribo ng Igorot. Mga halimbawa ng pangalang lansakan para sa bagay. Kaban ng bigas. Tali ng sitaw. Kawan ng tupa. Pumpon ng bulaklak. Buwig ng saging. Tumpok ng kamatis. Bikis ng kahoy. Basahin natin. Siya si Jose. Ang bola ay pula. Ang mga lapis ay mahahaba. Ang ang mga ay mga halimbawa ng salitang pantukoy. Ang pantukoy ay mga salitang ginagamit sa pagtukoy ng tao, bagay o lugar. Pantukoy ang aso ay tumatakbo sa bakuran. Ang bahay namin ay malaki.
Ang ilog ay malinis. Pantukoy na si. Si Ana ay magalang na bata. Si Lito ay mahilig magbasa ng libro. Si Ginoong Cruz ang aming guro. Pantukoy na sina. Sina Ana at Lito ay magkapatid. Sina Maria, Jose at Pedro ay naglalaro sa parke. Sina nanay at tatay ay nagluluto ng hapunan. Gawin natin. Bilugan ang salitang may diptongo. Gawin natin. Bilugan ang salitang pangalang lansakan sa bawat bilang. Gawin natin. Piliin ang tamang pantukoy upang mabuo ang pangungusap. Ikatlong araw, alamat, elemento ng kwento, pagtukoy sa damdamin ng tauhan. Tukuyin ang mga damdamin ng mga sumusunod na larawan. Basahin natin. Bakit maalat ang dagat? Noong unang panahon, ang mga tao sa silangan ay nagpupunta pa sa kanluran upang makipagpalitan ng kalakal. Sapagkat higit na nangangailangan ng asin ang silangan, ang mga katutubo na ang nagpupunta sa kabilang ibayo ng dagat. Ang problemang pagpunta sa kabilang dagat ay iniinda ng mga katutubo. May nakapagpayong dapat magpatulong na sila kay Angalo upang mabawasan ang kanilang kapaguran. Ano ang problema o suliranin ng mga tauhan sa kwento? Ano ang naiisip nilang solusyon para dito? Isang higante si Angalo. Nakikita ang mga binti niya kapag nahiga at inilatag ang buong katawan sa karagatan. Kapag tumayo naman ay hanggang tuhod lang niya ang pinakamatarik na bundok na lapitan niya. Sino ang mga tauhan sa alamat? Ilarawan si Angalo. Napapayag na mga tao na ilatag ni Angalo ang mga binti sa karagatan. Maingat na tumawid ang mga katutubo, dala ang kanilang mga sako ng asukal. Ngunit hindi nila napansin na may mga sako ang nabutas. Kaya natapunan ng asukal ang binti ng higante. Ano kaya ang magiging epekto ng pagkabudbod ng asukal sa binti ng higanteng si Angalo? Naamoy ito ng mga langgam at gumapang sa binti ni Angalo. Nang maramdaman niya ang mga kagat ng langgam, napasigaw siya at iginalaw ang kanyang mga paa. Nahulog sa dagat ang mga tao at ang mga sako ng asin.
Mula noon, natunaw sa tubig dagat ang asin kaya naging maalat ang dagat. Bakit sumigaw si Angalo? Ano ba ang kanyang naramdaman? Ano kaya ang naramdaman ng mga katutubo sa pagkalaglag ng kanilang mga dala? Ipakita sa inyong mga mukha ang sumusunod na damdamin. Masaya, malungkot, natatakot, nagagalit, nahihiya. Gawin natin. Tukuyin ang mga damdamin ng mga tauhan mula sa kwento. Ika-4 na araw, pantukoy, salitang may klaster at lansakan. Hulaan mo. Ito ay bayanihan sa paaralan bago magsimula ang pasukan. Brigada, eskwela. Ito ang tawag sa mga matatalik na kaibigan. Tropa. Ito ang silid kung saan pumapasok upang mag-aral. Classroom. Ito ay tumutukoy sa mga mag-aaral na kasama mo sa loob ng classroom. Classmate. Ito ay tumutukoy sa mga mamamayan sa mga lugar na rural o malayo sa sibilisasyon. Tribo. Ang ating mga sagot at binasang salita ay mga halimbawa ng salitang klaster. Ang mga salitang klaster ay maaaring makita sa unahan, gitna at hulihan ng mga salita. Halimbawa ng klaster sa unahan: krus, gripo, prito, tren, braso, klase. Halimbawa ng klaster sa gitna: kontra, eroplano, sombrero, makrema, kumpleto. Halimbawa ng klaster sa hulihan: nurse, chart, comics, break, card. Basahin natin. Ang aso ni Lito ay masigla at mabait. Si Ana ay mahilig magbasa ng mga kwento. Ang mga bata ay masayang naglalaro sa parke. Siya ay tumulong sa matandang naglalakad. Ang guro namin ay mabait at matyaga. Ang pantukoy ay mga salitang ginagamit sa pagbanggit sa tao, hayop, bagay o lugar. Basahin natin. Ang kawan ng mga baka ay nanginginain sa damuhan. Isang hanay na mga estudyante ang pumila sa harap ng silid-aralan.
May kumpol na mga bituin sa madilim na kalangitan. Ang pulutong ng mga sundalo ay nagmarcha sa kalsada. Nakita ko ang bunton ng mga dahon sa likod ng bahay. Ang lansakan ay isang uri ng pangalan na tumutukoy sa maramihan o pangkat ng nag-iisang uri ng bagay, tao o hayop. Gawin natin. Isulat ang klaster na matatagpuan sa salita. Gawin natin. Piliin ang tamang pantukoy upang kumpletuhin ang pangungusap. Gawin natin. Salungguhitan ang pangalang lansakan sa bawat pangungusap. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa muling pag-aaral ng asignaturang Filipino. Paalam!